Okay, special episode, April 22, 3388, 3389, and 3390. Ngayon, tignan natin, ano ba yung mga energies na meron ngayon sa araw na ito? At tandaan nyo this is a general reading. So, magkakaroon talaga tayo ng minsan kasi may nagme-message sa akin regarding sa mga videos ko everyday. Hindi yan tinutukoy sa iisang tao lang. Kasi general reading nga kung tatawagin. Pero kung gusto nyo, di magpa-private reading kayo para alam nyo kung ano ba at saan ba galing ang lahat-lahat ng kamalasan or problema na meron kayo. Una, deceit, lagot. Pangalawa, community. Pangatlo, action. Nako, napakabigat. Okay? Ayun na, yung mensahe siguro dito, kung titignan nyo kasi sa daily episode, yung una kasi is merong messenger. No? So, yung katapat niya dito sa special episode is deceit. So, ibig sabihin, marami gustong ipaabot si universe sa inyo na maraming tao na nagkukunwari na okay sila, mabait sila, kailangan kanila, concerned sila sa'yo. And then, in reality, wala silang ginagawang tama at hindi sila totoo sa'yo. And then, ito, sinasabi talaga dito sa second card, this is a part of your community. So, kalimitan, nagkakaroon ka ng problema, hindi dahil sa sarili mo, kundi nagkakaroon ka ng problema dahil sa mga tao sa paligid mo. So, di ba? Kasi, kung tutuusin, kaya mo namang buhayin sarili mo, kaya mo i-manage yung sarili mo kasi kilala mo sarili mo. Yung hindi mo lang matansya is kapag meron kang plano sa buhay mo, may mga tao din na may plano din sila sa sarili nila na humingi sila ng tulong sa'yo. And yung iba naman, hindi na talaga sila humingi lang ng tulong na basta-basta, kundi talagang umaasa sa'yo. So, yung sinasabi dito, the vibrancy na gusto mong maging successful sa buhay mo, at hindi masayang lahat na pinaghirapan mo, you have to take some actions on this. Kasi titignan mo, yung huling baraha is black and white. So, ibig sabihin, black and white, may taong malinis, may taong hindi. At may taong nanlilin lang sa inyo, na nagkukunwari siyang mabait kahit hindi siya mabait, di ba? So, ngayon, ito yung dapat ninyong pakatandaan. Kapag halimbawa, nakatagpo kayo ng isang manghuhula katulad ko, and then sinabi na merong mangyayaring ganyan, huwag niyong baliwalain. Kasi hindi naman siya binigyan ng gift para tignan yung mangyayari ahead of time kung wala ding saysay yun. Di ba? Kaso nga lang sa iba na nagpa-reading, nakikita. And then you can ask another opinion sa first, second, third opinion kung ano meron. Kasi yung iba naman talaga, kung sugarcoat di ba? Aminin natin, hindi naman lahat talaga dito totoo. So, yung iba kasi para makarami sila, gumagawa sila ng maningning na salita or mga ganon. So, ngayon, yung gagawin mo dito, Lunes na Lunes, sinasabi ni universe, gawan mo ng aksyon, gawan mo ng paraan para maiwasan ito. 'Di ba? Kasi mahirap Bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Yung ini-explain ko kanina or paulit-ulit. Gusto kong i-emphasize sa inyo, magkaiba ho yung spell sa ritual. Yung spell po usually is just panandalian. Yung ritual ho is pang matagalan. Kaya, huwag kayong ma-confuse doon. And then, magkaiba ho sila naman doon sa sinasabi ninyong gayuma. Kasi yung gayuma naman is merong expiration date. So, it depends on the intention. It may be black or it may be white intention. Pero dapat magpasalamat kayo kung merong taong nagbibigay sa inyo ng ahead warning. Kasi, yung iba naman kasi hindi natutupad dahil may panghihinayang, may pag-aalinlangan, may pagdududa, at yung para bang ang daming anggulo
na nakatatak sa isipan mo, pero gusto mong mangyari. Ito yung pinakamaganda. Gusto mong magkaroon ng matiwasay na buhay. Pero never yan mangyayari kapag hindi ka dumaan sa butas ng karayom. Una, merong mga tao na hindi sila gusto ng in-laws nila. Meron namang iba swerte sa in-laws nila. Pero malas sa mga kaibigan na mapapangasawa nila. Meron namang iba na tanggap sila dahil may pera sila. Pero galit na sa kanila kapag madamot sila or nagkakaroon sila ng limitations. Kasi hindi naman po pwede yun na ibang tao yung nagtatrabaho, ikaw naman nag-aantay ka lang dyan, di ba? So it would be very unfair naman sa lahat-lahat. Kung alin man doon yung sitwasyon ninyo, iisa pa rin yung bottom line doon. You have to set your goals, arrange your spiritual status of life. Ibig sabihin, yung lahat ng kamalasan at problema sa buhay ninyo ngayon, simula nung nakaraang mga linggo, ay dahil sa mga espiritu na hindi gusto ang ginagawa ninyo. So, wala sa Diyos, wala sa tao ang problema. Kundi nasa espiritu na nakakakita ahead of time na mali na ang mga choices ninyo sa buhay. Makinig kayo doon, no? Kapag meron kayong minanang kulam, sumpa, barang, ipatanggal nyo. Kung meron namang tao na nagbigay sa inyo ng sakit, nagbigay sa inyo ng kamalasan sa negosyo, sa trabaho, pagtuunan nyo ng pansin yan. Kasi kapag yan lumalim ng lumalim, pahaba ng pahaba din ang ritual. Lalong-lalo na kung ikaw mismo na gumagawa ng trabaho or gumagawa ng income mo, ay nagkakaroon ka ng isang maling desisyon sa buhay mo. 'Di ba? Mararamdaman nyo yan eh. Kasi merong pagsisisi sa bandang huli. Dahil kung hindi naman mali ang desisyon mo, matutuwa ka, magiging masaya ka at magaan ang pakiramdam mo. Pero kung may ginawa ka desisyon sa buhay mo at hindi gumaan ang buhay mo, ay hindi naglighten yung problem mo, ibig sabihin, you've made a wrong decision. Ngayon, kapag sinabi ng messenger na yung diferensya o yung problema ay nag-ugat doon sa mga espiritu, magduda ka na. Kasi, ibig sabihin, hindi normal. Posible na pinakulam ka ng karibal mo, pinakulam ka ng inutangan mo, or depende kasi. Yung ibang kaso kasi, ng clients ko, hatian sa properties. Yung iba naman, partnership sa business. Yung iba naman, inggit, kahit ano, di ba? Most of the time, yung nakakita ko lang dito, yung famous lang is all about love. But other people doesn't know na yung pinakamahirap na problema is between the person na nakakasama mo araw at gabi. Doon nang gagaling yung problema mo. At nakikita yun ng mga espiritu, nakikita ng mga engkanto, di ba? And then God itself, nakikita niya at alam niya kung saan galing yung problema mo. Yun nga lang, tayo, no, halimbawa, sasabihin ko sa inyo, kailangan nyo ito iparitual. Bigla kang aatras, bigla kang iiwas. Kasi ayaw mo i-priority yun. And then, few weeks later, nangyari. Gusto mong ipahabol, gusto mong ipa-resolve. Then, what do you expect the ritual can do? Because ritual is a process, it's not a magic. So, kapag yan pinagawa mo, tinablan ka na. So, ibig sabihin nun, hindi na siya protection kung tatawagin. It is a part of healing na, no? Tatanggalin siya, aayusin yung iniwan niyang mga poison doon sa mga energies mo. And then at the same time, the third part is lalagyan ka ng protection. Kaya siya hahaba. Unlike kung wala pa at hindi pa nangyari,
dapat ilalagay ka